Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kaya't hindi ako matitinag. Dahil dito nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang Salita ng Diyos. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay kahit gabi, diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras, sa piling niya kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak, ang lagi kong nadaramay hindi ako matitinag, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae sa libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari.
Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alaala, makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw mga kaparokya. Happy Easter po sa inyong lahat. Tara, magnilay tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo. Tayo po ay pumasok sa tinatawag nating Easter Octave. Katulad ng Pasko, ang Easter po ay isang extended celebration. 8 days po nagsisimula ng Easter Sunday at magtatapos sa second Sunday of Easter o yung sinasabing pang-8 araw, kaya octave. Extended celebration, ibig sabihin, extended po ang kagalakan. Tayo ng mga Pilipino, mahilig tayo sa ganito, di ba? Hindi mo pa nga birthday, sineselebrate mo na. O tapos sa birthday mo, tuloy pa rin ang celebration. Ganito lalo sa Easter. Tuloy ang kagalakan, tuloy ang kasiyahan. And my dear friends, sa mga darating na araw, pakikinggan natin sa loob ng Easter Octave yung sinasabing different eyewitness accounts ng muling pagkabuhay ni Jesus. At ito yung unang-unang eyewitness account na maririnig natin. Actually, 2 eyewitness account ang ating napakinggan sa gospel natin. Una, yung account ng mga kababaihan, si Mary Magdalene at ang isa pang Mary. Nung nalaman nila na si Jesus ay muling nabuhay, nakitang walang laman yung kanyang libingan. At anong ginawa nila? Binabalita sa mga disciples. At may bilin si Jesus na muling nabuhay, na magkikita silang lahat sa Galilee. At doon sila magkikita. Pero meron din pangalawang account. Ito naman po yung galing sa mga soldiers. Siguro kasi nalusutan to mga soldiers, kaya binalita ngayong mga soldiers na muling nabuhay yung nakalibing sa loob ng libingan. Binalita saan? Sa mga chief priests at mga Roman officials. Dito sa ating pagninilay, may 2 salita na maganda nating pagnilayan. Commission at conspiracy. Ano ibig sabihin ng commission? Galing sa 2 salitang Latin, cum missio, which means sent with. May pinadala. May pinadala na mensahe at may binadala para kanino? Sa tatanggap ng mensahe. At itong mensaheng ito, ang mensahe ng muling pagkabuhay ni Jesus na galing mismo kay Jesus, pinadala sa mga kababaihan para sa mga alagad. Pero may pangalawang salita, conspiracy. Ano ibig sabihin ng conspiracy? Tandaan natin yung mga soldiers siguro ay napahiya, nakita yung buong pangyayari. At para mapagtakpan, ika nga yung nakita nilang katotohanan, gumawa ngayon sila ng kwento. Ito yung sinasabing unang-unang fake news. Gumawa ng kwento na kinuha yung bangkay ni Jesus, nagkaabutan pa, nagkabayaran pa. At ito ay patuloy na pinaniniwalaan sa kasamaang palad hanggang ngayon, kinakalat pa rin na hindi naman talaga muling nabuhay si Jesus, kundi kinuha yung kanyang bangkay. Sa pagdinilay natin, maganda pag-isipan natin to. Ano po ang pagkakaiba ng commission sa conspiracy? 3 bagay po, madaling tandaan. Una, commission comes from God, mula sa Diyos. While conspiracy comes from people. Nanggaling sa Diyos ang commission at nakakalungkot kasi yung conspiracy gawa-gawa ng tao. Magandang tanong, saan tayo naniniwala? O better yet, kanino tayo naniniwala? Sa Diyos na
ating pag-asang hindi tayo bibiguin o sa mga tao na pwedeng balik-baliktarin, buhul-buhulin, at itwist, paggulong-gulungin ang katotohanan para sa sariling interes. Commission comes from God, conspiracy comes from people. Pangalawa, commission is based on the truth. May katotohanan, while conspiracy bends the truth. Ang commission, totoo lang, pero yung conspiracy, binabaluktot yung katotohanan. Ito magandang pag-isipan natin. Paano ba minsan tayo nabibiktima ng mga conspiracy? At paano minsan tayo madali at mabilis maniwala sa mga conspiracy katulad ng fake news na alam naman natin ay nilikha para mag-promote ng propaganda o di naman kaya itago ang totoo? Kanino ba tayo naniniwala? Sa katotohanan o dun sa pagbabaliko para sa interes muli ng iilan? Commission is based on truth, conspiracy bends the truth. Pangatlo at panghuli, commission is forever, conspiracy is temporary. Ang galing sa Diyos, ang katotohanan, panghabang buhay, pangmatagalan. Pero yung binabaluktot ng tao, yung para sa sariling interes, pansamantala lang yan. Diba sabi na rin ni Jesus, hindi mo pwedeng itago ang katotohanan, kusang lalabas iyan. At ito magandang ating tignan. Yung ating katotohanan ba ay panghabang buhay o pansamantala lamang? Ang resurrection faith po, panghabang buhay. 2,000 plus years ago na naganap, pero hanggang ngayon, sineselebrate natin, sinasabuhay natin, pinaniniwalaan natin, sinasampalatayanan natin. Mula sa Diyos, totoo, panghabang buhay. Yan ang ating pananampalataya sa muling pagkabuhay. Commission, hindi conspiracy. Kaya sa ating hotline with the Lord, ipagdasal natin ito. Let me pray for you and pray over you. Panginoon sa Kristo, nagpapasalamat kami sa biyaya ng katotohanan, sa biyaya ng muling pagkabuhay, sa biyaya ng panghabang buhay mong pagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong muling pagkabuhay. Kami niligtas mo sa kasalanan, sa asamaan, sa kamatayan. Pero higit sa lahat, ginawa mo ito dahil ikaw ay nagmamahal sa amin. Lord, bless nyo kami palagi. Gabayan nyo kami, maging mapagmatsyag kami, maging mapagkilatis kami, maging mapag-isip kami, mindful kami. Sa mundo na maraming conspiracy, tanging katotohanan mo lamang ang aming paniniwalaan. Sapagkat naniniwala kami, Lord, the truth will prevail. The truth will set us free. Yes, it will hurt, but we cannot hide the truth. And the truth is always pointing to you. Gabayan mo kami palagi sa katotohanan. Hindi namin ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pag-isa sa ating pagninilay, salita ng Diyos, salita ng buhay. Gusto ko lang i-congratulate ang lahat ng mga naglingkod, mga nag-sacrifice, lalo na po sa ating pong Holy Week celebrations, no? Congratulations sa inyo. Night-night na ba? Hindi pa. Hindi tumitigil ang paglilingkod sa Diyos. Pwede magpahinga, pero huwag titigil. Kaya muli, rest well para mas energized tayo. Maglingkod para kay Lord all the time. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.